Yung materials na kakailanganin natin para sa project na ito is 12-ply polyester. So 140 to 150 grams po yung makukonsumo natin sa project na ito using 3mm hook size. And then, syempre ang ating leather base. Pwede nyo rin naman pong i-crochet yung base, but I don't think nagagawan ko pa po ng tutorial yon. And then, syempre, ang ating handmade tag. Marami naman po tayong iba't ibang klase ng handmade tag. So, bahala na kayo kung gusto nyo ay ibang shape. So, this is 10.5 cm arc frame, kiss lock, metal frame. So, marami siyang tawag. Ito naman po yung ginagamit kong dito, sling. Kung halimbawa, ibang design or ibang klase yung gagamitin ninyo para dito sa klase ng frame na ito, tandaan nyo pong mabuti na hindi lahat ng hook ay kakasya dito sa butas. Kailangan ay yung ganitong klase ng lock lang. Kasi baka bumili kayo ng sobrang ganda tapos malaki yung hook, hindi rin naman po kakasya dito sa lagayan. Okay, ready na natin ang ating materials at umpisahan na natin ang ating tutorial. Insert natin ang ating hook anywhere. Ayan. And then kunin natin yung yarn. So yung yarn kailangan ay manggagaling sa likod, kukunin ng hook paharap. Okay? Kung mahihirapan kayo sa ganitong technique, pwede kayong gumawa ng slip knot. So, ipakita ko na din. Gawa tayo ng slip knot. Laki-lakihan nyo yung butas para hindi kayo mahirapan. And then, saka mo itusok yung hook paharap, papunta sa likod. Kukunin mo yung loop na yan. And, dalhin natin dito sa harapan. And now, you can adjust the hole or the knot. Then after that, dito ka mag-uumpisang gumawa ng single crochet. Okay? Ito, hindi ko ginagawa ang ganitong technique kasi iniiwasan ko lang na magkaroon ng knot sa likod ng ating ginagawa. So, tatanggalin ko ito, baguhin natin. Ito na yung aking technique. Itusok natin, kunin si yarn, and let's make one single crochet. Okay, and then into the same hole, let's work on 2 single crochet. 1 and 2. Okay, so meron tayong total of 3 stitches dito, kaya lang yung isa ay hindi nag-create ng chain sa top. Okay, so ang susunod natin gagawin, bawat hole or butas na yan, ay lalagyan lang natin ng 3 long single crochet. So, let me show you this one hole. Ayan. 1. 2. And 3. Ayan. So, ulitin na lang po yon hanggang sa makomplete na natin ang mga butas na ito. Nakompleto na po natin ang stitches sa mga butas, ganito na ang magiging itsura niya. Okay? And then after that, kailangan lang nating mag-slip stitch dito sa first top chain. Ayan. So, habang ginagawa natin ang pag-i-slip stitch mga kapatid, itatago na rin natin yung tail na naiwan natin kanina. So, ilagay natin siya dito sa ibabaw ng hook and then kunin na natin yung yarn para makapag-slip stitch tayo. Ayan. And then to begin a new round, let's chain 1. Into the same hole, let's work on 1 single crochet. Itatago na natin yung tail, 1 single crochet, and into the next stitch or hole, another 1 single crochet. Ayan. Sa susunod na stitch, mag-i-increase po tayo. So, paano daw po ba yung pag-i-increase? Ito yung paglalagay ng 2 o higit pang stitch na ginagamit natin. Dahil ang ginagamit natin ngayon ay single crochet, so let's put or work on 2 single crochet into the same stitch or hole. So, we have 1 here and then another 1. Ayan, nakapag-increase na po tayo. Yung pattern na ginamit natin after natin mag-chain 1,
is 2 single crochet, increase. As you can see, 1 single crochet, 2 single crochet, and increase. So, uulitin lang po natin yung pattern na yon, 2 single crochet, increase, hanggang sa makomplete natin itong round na ito. Okay? Ulitin ko lang. Sa next stitch, 1 single crochet, 1 more single crochet, and increase sa susunod. 1 and 2. Ayan. So, trabahuhin nyo po yung mga stitches na yan at magkita-kita tayo dito sa last stitch. May natitira pa tayong isang pattern ng 2 single crochet, increase. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yung magiging magic natin sa part na ito. Ito yung last stitch na ginawa natin, 2 single crochet or increase. So, into the next hole, let's work on 1 single crochet. And then, 1 single crochet into the next stitch. Ayan. Diba dapat yung susunod na gagawin natin is increase dito. Dito yan sa joining stitch ha. This time, 1 single crochet lang po yung gagawin natin. Bakit kamo? Yung chain 1 na ginawa natin sa umpisa kanina, yun yung magiging kapartner nung increase natin dito sa last stitch natin. Nagets nyo ba? Hindi? Okay, just follow me. After 2 single crochet dito sa next hole, let's work on 1 single crochet. Ayan. So, hindi na tayo gagawa ng isa pang 1 single crochet para mag-increase dito. Yung kapartner niya nandun na sa unahan ng round na ito. Okay? So, the next step will be another single crochet into this next stitch. Okay? Continuous po tayo, hindi tayo mag-slip stitch. Again, continuous, wala po tayong slip stitch. Ayan, ito yung ating first top chain. Gagawa tayo ng 1 single crochet dito. 1 single crochet. At dito na po nag-umpisa yung ating second round. Pwede nyo itong lagyan ng stitch marker dito or somewhere here para matandaan ninyo kung saan tayo nag-umpisa. Okay? Ayan, dito na lang natin siya lagyan. Instead of putting stitch marker dito, sa first single crochet ng ating second round, in between na lang. In between ng first round and second round, sa baba. Okay? Dito sa baba. Oh. And then, so ayun na nga, yung single crochet natin, dito na tayo mag-uumpisa ng spike stitch. Nasa second round na po tayo, nag-umpisa yung second round natin sa short single crochet. And then, sundan na natin itong ating stitch ng long single crochet. So, paano daw po ba yung long single crochet? Paano daw po ba yung spike stitch? Yung stitch sa previous round natin ay i-occupy nung ating long single crochet. Okay? So, instead of working on stitch here sa top chain, hindi po dyan. Dun po tayo sa ilalim. Okay? Ayun. So, ito yung single crochet. Dun tayo sa ilalim niya. Ayan. Susunod na stitch, short single crochet, dun na tayo sa top chain. Nakikita naman ano. So, yung mga beginner po, for sure, maguguluhan kayo, maaaring magdoble-doble yung stitch sa isang butas. Pero tatandaan nyo po, kailangan yung pagtatrabaho natin ng stitch ay doon lang din sa iisang stitch doon sa previous round natin. So, as you can see, ito yung increasing part natin. Yung isang single crochet sa increasing part ay na-occupy na ng 1 short single crochet. Meaning to say, yung susunod na stitch na gagawin natin, which is long single crochet, ay dapat ma-occupy niya yung isang stitch na kapartner nung increasing. Malinaw naman, di ba? So, ayan, occupied na yung 1 single crochet ng short single crochet at itong susunod na ito ay i-occupy naman ng long single crochet. Ayan. Susunod na po ang ating short single crochet sa top chain. Ayan. Sa susunod lang yan. Sunod-sunod lang po yan. Make sure na nagagawa niyo yung stitch natin na short and long alternately.
Okay? Malinaw naman po ba? Short ulit, and then long ulit. Ayan. So, tatapusin natin itong second round natin. Bali yung first round kasi natin yung sa leather, ano. So, second round natin yung, ayan, lahat short single crochet. Bali, nag-start tayo ng, sa third round ng spike stitch. Pero hindi ko na po binilang yung first round natin na nasa leather. Nag-start ako ng counting ng ating round dito sa first round na ito. Ayan, okay? So, eto na. Tuloy-tuloy na yung ating spike stitch. Just in case hindi nyo po magets itong tutorial ko dito, scroll lang po kayo dito sa channel ko. Ano, marami na po akong tutorial na spike stitch. Baka may mga video ako na mas malinaw po yung pagkaka-explain ko at baka dun nyo po magets. Ayan. So, walang katapusang spike stitch ito dahil talaga namang sobrang ganda ng stitch na ito. Ayan, magkita-kita po tayo kapag nandito na tayo sa may stitch marker. Ayan, halos natakpan na po natin yung mga single crochet na ginawa natin dun sa nakaraang round, ano. So, ito yung short single crochet natin. And then, long single crochet naman. Short single crochet, dito na mag-uumpisa yung ating panibagong round. Pero hindi na natin mapapansin yon dahil tuloy-tuloy na po natin itong gagawin, wala tayong slip stitch. So, yung spike stitch po, ayan, pwede nyo siyang gawin na ganito kataas, na magkakasya yung cellphone. Pwede nyo rin pong gawin itong coin purse lang or mini bag. Crochet lang po kayo ng ganito kataas. Okay, kunin natin yung measurement. 4.5 inches or 5 inches is okay na para makagawa kayo ng mini bag or coin purse. So, kung ano man yung purpose nun, kayo na po ang bahala. Basta ganito lang siya. Kasya na yung frame natin dito. Kung gusto nyo naman gumawa ng sling bag, nakakasya yung cellphone, ganito po kahaba yung kailangan nating i-work na spike stitch. 7.5 inches or 8 inches, okay na po yon. Swak na yung cellphone natin. Kung ang cellphone ninyo ay 7 inches lamang. Habang ginagawa po natin yung spike stitch, huwag kayong mag-alala kung nagkukorting bangka po yung inyong ginagawa. Normal po yon. Okay? Yung parang nagiging pa-curve. Yung kanyang, sa part na to nagiging pa-curve siya. Okay lang po yon. Walang problema doon. Tuloy-tuloy nyo lang siyang gagawin hanggang tumaas na siya. So, after natin mag-spike stitch, hindi ko na ipapakita ang kabuuan dahil tuloy-tuloy lang naman po yon. Para malaman natin kung saan tayo magi-stop ng ating spike stitch at gagawa na tayo ng edging, which is single crochet, ito yung ating stitch marker. As you can see, ito yung kauna-unahang long single crochet natin dyan. From there, which is andito sa kabilang side na tapos na, ito yan siya, ititrace lang natin yung pattern ng long single crochet pataas. Okay? Dire-diretso yan ha, huwag kayong liliko. So, from here, itrace mo dito. Meaning to say, dito tayo magi-stop sa part na to ng spike stitch. Ayan. Stop na tayo dito. And, mag-slip stitch na po tayo. Mag-slip stitch tayo dito sa susunod na stitch. Ayan. Then, after that, let's chain 1. Chain 1 to begin our edging. Ayan. Dito po sa susunod na stitch, single crochet na lamang ito. Dito rin sa susunod. At dito, hanggang matapos po natin ang round na ito. So, 1 round lang po ng single crochet yung gagawin natin for the edging. Pero, syempre, choice nyo pa rin po yan kung gusto nyo gawing 2 or 3. Ayan. So, magkita-kita na lang po tayo dito sa last stitch kapag magi-slip stitch na tayo. Kailangan po mayroon tayong total of 64 single crochet. Okay? 64 or 65. Kung magsobra man kayo, okay lang yon. Konting difference lang yon kapag may nasobrang isa. Much better kung may masusobra, wag lang magkukulang kasi magkakaproblema tayo ng sukat sa ating frame. Ayan. So, after natin malagyan ng edging dito na single crochet, slip stitch na tayo para matapos na itong ginagawa natin at makapagtahi na tayo ng ating lock. Ayan.
So, i-weave nyo na lamang yung dulo na yan, yung mga chismis na tali. Lagay na natin yung ating frame. Doon sa ano, yung part kung saan tayo nag-slip stitch, ilagay natin dito sa gilid. Dito, sa gilid ng frame. Ayan, itong part na to. Ayan, lagay na natin siya. Iipit lang natin siya dyan sa loob. So, napakalaking bagay talaga kung mahaba yung kuko ninyo. Napaka useful. Ngayon, kung wala po kayong kuko, pwede nyo namang gamitan ng kahit na anong object na flat yung dulo. So, ayan, merong gumagamit ng chani na sinira. May gumagamit ng pusher. Yung nail pusher ba yon? Ayan. So, kapag ka okay na yan, goods na po na ilagay na natin yan dyan. I-check nyo mabuti. Kung gaano karami yung nasobra dito, kailangan ganun din sa kabilang side. Kasi kung hindi magiging even po yung pagkakalagay niyan, magkakaroon tayo ng problema kapag natahi na natin siya at isinarado na natin yung ating lock, yung ating frame. Ayan na po yung mga problem na, ay madam, bakit kaya hindi pantay yung gawa ko? Ay madam, bakit kaya? Ay madam! So ayun, kailangan po ayusing mabuti bago natin itahi dahil nasa huli ang pagsisisi. Sa pagtatahi naman po, pwede kayong humimay ng sinulid dun sa inyong yarn. Pwede din kayong gumamit ng, ako kasi napagod na ako sa paghihimay kaya gumamit na ako ng nylon. Ito yung fishing line ng asawa ko, okay lang ito. As long as yung size niya is, ito, yung 0.33 mm o di kaya naman po ay 0.35 mm, okay lang yon. So ito, hindi ko alam kung anong sukat ito, 4.0, pero doon sa sa millimeter po tayo, 0.331 millimeter. Ilagay ko na lang din yung shop ko saan ako bumili nito. Pero ang alam ko kasi sa mga nylon na pantahi talaga, baka mas malambot yun compare dito. So yun po ang itry ninyo, mga invisible thread. So ito siya, ganito ko naman siya ibuhol ang dulo kasi medyo mahirap pong gamitin ito pero sana yan lang. So yung dulo nito, ano ko lang one loop dito lang sa aking fingertip. And then kukunin mo yung needle. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ipasok mo yung needle pa ilalim dito sa thread na nasa finger mo. Ayan. Hawakan nyo yung dulo kasi mahirap talaga siya i-manage. Hawakan nyo yung dulo. So habang nakagawa ka na ng knot, ipapasok mo lang ulit yung karayom dun sa loop. Ayan. So twice mong ginawa ito. And then after that, kakailanganin natin ng panghawak, which is ang ginagamit ko ay long nose. Ang hawak dun sa dulo. Ayan. Then after that, saka ko siya hihilahing mabuti. Ayan, ingat lang kasi masakit talaga sa kamay to. Then puputulin na natin yung sobrang nylon. Magtitira tayo ng kaunti kasi susunugin naman natin yung dulo na yan. Para sure na matibay yung ating, ayan, na hindi siya untangle. So maingat na gamit. Blow agad. Pagka blow, saka mo siya pipindutin. Huwag mo siyang pindutin agad pagka patay ng apoy, mapapaso kayo. Ayan, so safe na ito. Tatahiin na natin siya. Running stitch. Yung tahi na gagamitin ko dito is running stitch. So, malaki naman ang butas nito kaya hindi masyadong mahirap magtahi. Ayan. Ilang beses ko na rin naman na ipakita sa aking mga video tutorial yung mga technique ng pagtatahi. So, gagawin ko na lang mabilis ito. Ipasok natin sa pagitan ng nito, kailangan ipasok natin yung ating karayom para hindi siya mahuhugot. Nagigets nyo? Hindi ko kasi alam yung ibang terminology, yung proseso ng ganito, ganyan. Ayan. So, ipapakita ko na lang yung proseso. So, okay na yan. Safe na ito kahit banatin nating mabuti. And then, magra-running stitch na tayo. Running stitch. Ayan. So, kapag natapos nating tahiin ito from here, papunta doon sa kabilang side, ibabalik lang po natin siya. And then, doon na natin siya ilalak. Nakalimutan ko palang i-mention, pag nagtatahi po ako ng ganito, ang ginagawa ko kapag nag-start ako dito sa kabilang side na to,
tinahi ko papunta rito, ibabalik ko din agad dito. At dito ko siya ilalak. Doon sa kabilang side, panibagong tahi na naman po yun. Hindi ko po ginagawa yung diretsyo. Kasi minsan nagkakaroon din po kasi ng epekto yung dito sa kung bakit hindi pantay yung ating wallet. So ayun. Natapos ko na tong kabilang side. Nailak ko na din siya. So ito naman kabilang side and then tapos na yung pagtatahi natin. So kapag ka narating mo na ang hangganan, charot. Kapag okay na, ilalak na natin siya. Gawa na lang po tayo ng knot. So kung paano kayo gumawa ng knot kapag nagtatahi kayo ng mga damit or kung ano man ang tinatahi nyo, ganun lang din naman ang gagawin natin dito. Ayan. So, gagawa tayo ng knot dito. Gawa tayo ng loop. So, ipasok natin yung karayom natin dito 2 beses sa hole. And then, saka natin siya hahatakin. Ayan. So, kapag pinutol nyo siya, wag nyong puputulin dito at susunugin. Kasi baka magkaroon ng aksidente, masunog din yung ating ginawang knot. So, itatago muna natin siya. Itago muna natin siya sa loob ng crochet para safe. Or kahit hindi na natin sunugin, basta itago mo lang siya dito sa mga ayan, sa ganyan. And then, saka natin siya gupitin para safe. Kasi na to tapos na to Kaunting pagkakamali lang, nakakaiyak kasi masusunog, masisira yan. Gagawa na naman tayo ng panibago. So, iwas na tayo sa pagsunog pagdating dito sa part na to. Ayan. And then, bago nyo siya isara, ibanat-banat, stretch, para naman hindi tayo magkaproblema sa pagsasara ng ating coin purse or sling bag. Ayan. Kung makikita nyo medyo hindi papantay, madali lang naman yan. Hahatak-hatakin nyo lang naman po yan. So, wag kayong titigil na nakita nyo, ay hindi pantay, wala na, nadismaya na kayo, wala na kayong ginawa. Banat-banatin nyo lang po kasi ang crochet naman ay stretchable. Kailangan lang ay isiset lang din natin ang forma niyan para maging maayos ang lahat. Ayan. Diba? Kapag okay na siya. And then, yung sukat po ng ating mga crochet is hindi naman yan magkakapareho dahil sa ating tension. So, maaaring lumiit-liit yung purse na ginawa ninyo or malaki kasi depende po sa tension yan. Kahit na ginawa ninyo or sinunod nyo naman yung nandito sa aking tutorial. So, ayan, meron kayong dalawang pagpipilian na design, isang coin purse at isang sling bag. Pakita ko sa inyo. Siyempre, medyo makipot ito. Pero kakasya pa rin naman yung ating cellphone. Ayan. So, andyan siya sa gilid. Pwede nyo panlagyan ng kung ano man, lip gloss, lip tint, katingko, charot. At bago pa pala matapos ang video na ito, nakalimutan kong i-mention yung price natin para dito sa ating sling bag. So, pwede nyo po itong presyuhan mula 500 pesos hanggang 750 pesos. Pwede pa ngang 1,000 pesos yan. So, depende po iyon. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung may mga katanungan kayo, ay ilagay nyo na lamang po dyan sa ating comment section at sasagutin ko po yan. Basta ako ay free. Ayan. Kita-kits po tayo sa susunod na tutorial. Bye!